ating umaga. Hallelujah! Ngayon pong umaga mga kapatid, the Holy Spirit is with us and He's inviting every one of us, lahat ng mga napapagal, lahat ng sawi, lahat ng mga karamdaman, at lahat ng overwhelm sa kanilang mga kasalanan. Let's respond to the incredible grace of Jesus and let's come and turn to His altar. Hallelujah. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. There's to come to the end of yourself. Do you thirst from the wing of the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's hearts are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bought by your love. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrow and trade them for joy. From the ashes, the new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's hearts are open wide. Forgiveness was bought with the precious hearts of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Mga kapatid, alam niyo po ba that when you give your heart to Jesus, all your sins will be forgiven. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon to have a relationship with Him. And we no longer have to carry the burden of sins and death because with the blood of Jesus, we're already free. We're already forgiven. So let's bring our sins, our burdens, our brokenness at the foot of the altar where Jesus gives the forgiveness, the redemption, and healing sa kanyang mga anak. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay? To the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. You're here, Jesus. What a Savior.
bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen, for the Savior, oh what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Let the people sing, oh come to the altar. Oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious Son of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, Jesus, you are already in the Holy Spirit, you call us by name. Maaari po bang minsan pa natin awitin? Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bear the cross as you wait for the King. Share the treasure. Maaari po bang minsan pang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you honor, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristong banal, patuloy na nagpapasalamat kami sa magandang umagang pinagkatipon mo sa amin. Salamat din, Panginoon, na bawat pamilya ay naririto upang magdiwang kami ng Family Day, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dalangin namin ang pagkilos mo, paglilinis mo, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa pagkagising namin. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad,
Salamat sa dakila mong pag-ibig na patuloy na bumabalot sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, samahan mo kami sa aming gawain ito mula simula hanggang matapos. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo upang anuman ang fresh revelation mo sa umagang ito ay maunawaan namin, Panginoon, at makita sa buhay namin paglabas namin sa iyong iglesia. Patuloy na samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan, Panginoon, mula simula hanggang matapos, maging ang magpapahayag ng iyong banal na salita na aming Pastor Reverend Peter Obiena. Bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, itago sa iyong krus sa kanyang pagpapahayag ng iyong banal na salita sa umagang ito. At patuloy na binabalutan mo ng iyong makapangyariang dugo ang iyong gawain ito. Ano man ang balakid o gawa ng kaaway sa aming paligid, maging sa aming kalagitnaan, patuloy na kinakasawat namin sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan na gambalain sapagkat ang pangalan ni Jesus ang may taas sa umagang ito. Jesus name. Salamat, Panginoon. We declare your kingship, your lordship, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa namin binabalik ang mataas na papuri, pagdakilat, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. We will continue to praise God this morning. Are you ready to give God a big shout? Amen. Let's clap our hands for the Lord. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in the grave. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh. Of praise, make him louder, any other, lift him up and shout his name over all. Hallelujah! As we praise
His name over all. Turning up the sound of praise, make it louder. Any other, lift Him up and shout His name over all. Turning up the sound of praise, make it louder. Any other, lift Him up and shout His name over all. Let's continue to offer a song to our God. And because He lives, we can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Hallelujah, Jesus. I believe in the sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my soul join the one that never ends, because He lives. I was dead in the grave. I was covered with sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hand. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my soul join the one that never ends. Amen. Amen. I'm alive
one love that is perfect, that is holy. It's unstoppable, unstoppable, unstoppable. Feel the race in every day. God is here, watching over us. Feel the call. Come one, come all. We must go. Share the love we know. One love that is perfect, that is holy. Unstoppable, 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 God's love is unstoppable, unstoppable. God's love is unstoppable, unstoppable. God's love is Sa diyang kay buti ng nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't ang dami, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, kapag ka man tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang labi, maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi,
Isang pangaw natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Ayan. Tunay nga po na karapat dapat lamang na papurihan, pasalamatan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nabuhay, ay namatay, nabuhay na mugli. Lahat ng takot, lahat ng pangamba ay pinawi ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin na patuloy nating parangalan ng Panginoon. Okay. So, patuloy po nating ipanalangin na makakuha po tayo ng lugar na mas mababa. Nasa first floor, hindi fourth floor. Pagdating nyo rito sa taas, init na kayo. Yan. Tapos, talagang yung araw nasa atin po yan. Tutok na tutok sa atin. So, purihin ang Panginoon sapagkat ngayon po ay Family Day for the Lord. Yan. Palakpakan po natin ang bawat pamilya, ang bawat isa na narito ngayon na kung saan tayo po ay, Brother Loy, itapat mo sa kanila. Yan. Okay. So, bawat pamilya, bawat isa na narito ngayon, hayaan po natin na patuloy po nating namnamin ang salita ng Panginoon na patuloy po nating mapapakinggan sa oras pong ito sapagkat nais po ng Panginoon na maunawaan po natin kung ano po ang kanyang nais sa bawat isa po sa atin. So makibukas po tayo sa aklat po ng Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Beginning verse 18 hanggang 25. So babasahin ko po siya sa Tagalog. Ang sabi po rito, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop para sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa himpapawid, at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makakasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang naihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa.
Kapwa hubad noon ng lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayong umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong Huwarang Kristiyanong Pamilya. Huwarang Kristiyanong Pamilya. Paano po ba inilalarawan ng Biblia ang isang huwarang Kristiyanong pamilya? So, ang isang huwarang Kristiyanong pamilya ay makikita po natin na sinasabi po ng Biblia na paano natin malalaman na ito po ay isang huwarang Kristiyanong pamilya. Una, ay sinasabi po ng Biblia, sumusunod sa prinsipyo ng Biblia. Sumusunod sa prinsipyo ng Biblia. Pangalawa, nauunawaan at ginagampanan ng bawat miyembro ang papel na ibinigay ng Diyos. Ulitin ko po ulit yung pangalawa, nauunawaan at ginagampanan ng bawat miyembro ang papel na ibinigay ng Diyos. Pangatlo, ang Diyos ang nagtatag sa pamilya. At ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa lalaki. Pang-apat, kapag huwarang Kristiyanong pamilya, ito po ay binubuo ng isang babae at isang lalaki kasama ang kanyang pamilya. Minsan, kasama ang mga kapatid. Minsan, kasama ang lolo, lola. Minsan, kasama ang pamangkin. So, ito po ang isang pamilya. Isang babae at isang lalaki na binubuo ng kanyang mga anak. So, marami po ang nagmimithi ng isang mabuting Kristiyanong pamilya. Sino po rito ang gusto ng isang mabuting Kristiyanong pamilya? Taas ang kamay. Yan. Halos lahat. Gusto po natin ng isang mabuting Kristiyanong pamilya. Pero technically, sa Biblia po wala pong nakasulat na mabuting Kristiyanong pamilya. Pero hindi po natin makikita sa Bible yung salitang mabuting Kristiyanong pamilya. Wala kayong makikita. Pero kapag ito po ay naintindihan ng isang pamilya, kung ano po ang ibig sabihin ng pamilya, ito po ay mauunawaan po natin kung ano po yung Bibliang pang-unawa pagdating sa pamilya. Kaya nga po, may a-apply po natin yung salitang mabuting Kristiyanong pamilya. So doon po kapag naunawaan natin yung Bibliang pang-unawa pagdating sa pamilya. So, ano po ba yung ideal na pamilya? Kasi sa ngayon po ay lumalaganap sa panahon natin ngayon yung parang pagsasama ng babae sa babae. Kinakasal na po yan sa ibang bansa. Ewan ko sa Pilipinas kung meron na kayong nakita. Meron na po ba kayong nakita sa Facebook? Ako nakakita na. Meron na pong kinakasal na babae sa babae. Akala ko nung una, lalaki yung yung nag-aantay dun sa umiiyak pa. Pero nung makita ko parang magkamukha tong dalawa, yung babae at saka yung babae. Parehas na na babae. Actually, hindi naman po natin kinukondena ang mga lesbian, ang mga lesbian, di ba? Yan? Tomboy. Yung bakla, gay.
Yan. So hindi po natin kinukundina sila. Mahal natin sila. Pero kapag tinignan po natin yung sinasabi ng Biblia na kung saan yung huwarang Kristiyanong pamilya, ayon po sa Genesis chapter 2, verse 24, ay makikita po natin yung isang pag-aasawa na kung saan ang Diyos po ang may akda, ang Diyos ang gumawa. Kaya po tignan po ninyo, sabi po niya, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapag tinignan po natin dyan, sa unang panahon na nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Nauna po ang lalaking nilikha ng Diyos. At nakita ng Diyos na hindi mainam na mag-isa ang lalaki. Kaya mula sa tadyang ay hinugot ng Panginoon at nilikha ang babae. Kaya makikita po natin dito yung konsepto ng isang pamilya na talagang ang Diyos po ang may akda. Kaya nga po, sinasabi rin po sa Malakay, tingnan po ninyo, na ang dahilan kung bakit ang Diyos ay pinag-isa niya ang babae at lalaki ay upang magkaroon po sa mangangaral Malakyas. So tingnan po natin, Malakyas 2, talatang 15. Ano po ang sinasabi rito? 14. 14 hanggang 15. Tingnan po ninyo. Itinatanong ninyo kung bakit saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at espiritu at sa espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksila ng babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sa verse 16, tingnan po ninyo, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napuput ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Tingnan po ninyo yung konsepto ng Panginoon. Mula sa babae at lalaki ay nais ng Panginoon na magkaroon ng supling na mga tunay na anak ng Diyos. Ito po ay layunin ng Diyos. At dahil nilayon ng Diyos yan, nais ng Panginoon na ang isang pamilya na pinamumunuan ng lalaki. Lalaki po, hindi po babae sa babae, hindi rin lalaki sa lalaki. Kaya po mamaya makikita nyo po kung ano po ang gampanin ng bawat nasa loob ng pamilya. Titignan po natin. Padadaanin po natin yung gampanin ng isang pamilya na kung saan magiging mabuting Kristiyano. At dahil mabuting Kristiyanong pamilya, magiging huwarang Kristiyanong pamilya. So tingnan po ninyo. Ephesians chapter 6 verse 4, nais ng Diyos na maging talagang Kristiyano ang isang pamilya. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak, sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So tingnan po ninyo, kapag ang mga
magulang ay walang tamang relasyon sa Diyos? Paano mo didisiplinahin ang iyong mga anak doon sa aral, katuruan, at pagdidisiplina mula sa Diyos? So kinakailangan po nating makita ito sapagkat ito po yung sinatawag na ideal family. Pero alam niyo po ba, dahil nga po tayo po ay nabubuhay dito sa daigdig na kung saan patungo sa kabulukan. The broken world. Kaya po tayo nga po ay makikita po natin ay wala pong matuwid kahit isa. Walang perfect na pamilya. Taas ang kamay kung merong perfect na family dito. Meron po ba? Hello? Walang perfect na pamilya. Ang dahilan kung bakit walang perfect na pamilya dahil sinasabi po ng Romans 3 verse 23, lahat ay nagkasala. Lahat ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos at dahil doon, marami yung pamilya na naapektuhan. Amen po ba? Maraming pamilya. Ito po ang dahilan kung bakit maraming pag-aasawa at pagpapamilya ang nakakaapekto. Kaya nga dito makikita po natin sa church ay marami pong imperfect families. Pero mga Kristiyano na nagsusumikap na kung saan pinipilit natin na maging isang huwarang Kristiyanong pamilya. Pinipilit natin na maging isang mabuting Kristiyanong pamilya. Tama po ba? Pero dahil nga po ito po ay napakahirap because of sin, na talagang ito po ay minana natin noong unang panahon na si Eva at Adan ay nilikha ng Diyos. Dito po makikita po natin yung unang pamilya na nagkaroon po ng tinatawag na yung murder. Pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Kaya nga kung titingnan po natin nung nagtatanong ang Diyos, nasaan si Abel? Ang sagot ni Cain. Bakit? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Pero pumasok na sa kanya yung kasalanan dahil si Eva at Adan ay nagkasala na. Amen po ba? Nagkasala na si Eva at Adan nung lumabag po doon sa nais ng Diyos. Na wag nilang kakainin ang bunga ng kaalaman at punong kahoy na kung saan ito po ay ipinagbawal ng Diyos ng lubos. Dalawa po yan. Bunga ng kaalaman at bunga ng buhay. Buti na lang hindi nila nakain yung bunga ng buhay. Kasi kung nakain nila yon, malamang hindi na mamamatay ang tao kahit makasalanan. Pero salamat sa Panginoon, nung nakita niya na nakain na ang bunga ng kaalaman, pinalayas na po sila doon. At yun po ay hinarangan na po ng Diyos at hindi na sila muling nakabalik pa ron. Kasi para hindi po nila makain ang bunga ng buhay. Mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga doon pumasok ang kasalanan. Kaya dito po ang unang-unang makadiyos na pamilya na nagkasala. Wala pong perfect. Pero alam niyo po ba na kahit na ganito ay marami po ang nagpipilit na talagang meron pong pamilya, mag-asawa, pero wala pong anak. Pero nagsisikap na
maging mabuting pamilya. Tama po ba? Meron din naman pong single mother. Wala ang tatay, pero nagsisikap na magkaroon ng mabuting pamilya. Pinagsisikapan niyang buhayin yung kanyang anak. Amen po ba? Tama po ba? At meron din pong single father. Kung meron single mother, meron single father na pinagsisikapan niyang buhayin ang kanyang mga anak. Kaya nga po dito, yung pagkakaroon po ng tinatawag na divorce, ito po yung kadahilanan. Dahil sa paghihiwalay ay nagkaroon po ng single mother at single father. Pero gayon pa man, nagmimithi pa rin na buhayin ang kanyang pamilya sa isang magandang estado. Wala pong nais na ang pamilya niya ay hindi maging maayos. Kaya, meron ding mga pamilya na nakikipagdigma sa iba't ibang isyu ng buhay. Hello? Marami po bang isyu ng buhay ang pamilya? Sino po ang maraming isyu ang buhay sa pamilya? Ha? Taas ang kamay. Yung iba, walang issue ang buhay. Lahat po tayo. Lahat may issue ang buhay ng bawat pamilya. May mga yan eh. May mga awayan, nag-aaway ang mag-asawa. Meron po bang hindi nag-aaway ditong mag-asawa? Taas ang kamay. Baka kanina lang nag-away kayong mag-asawa. Di ba? Meron pong mga struggle at depresyon na kinakaharap ang bawat pamilya. Merong problema yung kanilang mga anak. Tama po ba? Namumblema ka sa mga anak. Hindi mo alam kung paano mo susupilin. Hindi mo alam kung paano mo pasusunurin. O kaya naman, yung anak naman ang namumblema sa magulang. Parang nakaka-relate yung mga kabataan ngayon, ha? Alam niyo po ba, ito po ay isang krisis sa loob ng pamilya na dapat ito ay tugunan ng bawat isa. Hindi lang ang tatay, hindi lang ang nanay, hindi lang ang anak. Kaya nga po, sa oras pong ito, tignan po natin kung ano po yung biblical na pamantayan upang patuloy po tayong magkaroon ng isang mabuting Kristiyanong pamilya. Isang mabuting Kristiyanong pamilya. Kaya nga, imposible na magkaroon po ng isang mabuting Kristiyanong pamilya kapag wala po ang pag-ibig. Pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig ng Diyos. Sa loob ng isang pamilyang wala ang Diyos, hindi ho natin makikita yung tunay na pag-ibig. Bakit? Sapagkat matatamo lamang natin at mararanasan lamang natin ang tunay na pag-ibig. Ito po ay nagmumula kay Kristo. Amen po ba? Kaya, tignan po ninyo yung sinasabi po ng Biblia. Si Apostol Pablo ay nagsasabi na, sabi sa 1 Corinthians 13 verse 7, na kapag merong totoong pag-ibig, alam niyo po ba,
love covers all sin. Love covers all sin. Kaya kung merong pag-ibig, tingnan po ninyo, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Sino po ang meron po niyan? Sino po ang meron niyan? Alam niyo po ba na yung pag-ibig na kung saan mapagpatawad, walang iba kundi ang Diyos. Sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Makasalanan po, lahat po tayo yon. Wala pong exempted yan. Pero dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Kaisa-isang bugtong na anak na dito po ay isa pong katibayan na tiniis ng Diyos ang lahat ng sala ng tao. Inako niya ang lahat ng sala natin, bagamat siya ay walang kasalanan, siya po ay naging makasalanan. At para lang, tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kapatawaran. Hindi na mapahamak, maging maayos yung ating buhay, maging maayos yung ating pamilya. Kaya nga po, mga magulang, mga kapatid, kung ating pong uunawaing maigi, paano natin mararanasan itong isang mabuting Kristiyanong pamilya? Kapag naintindihan po natin yung Bibliang pananaw na ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng pamantayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa simula pa lamang ay napakaganda ng layunin ng Diyos. Ang layunin ng Panginoon ay pamahalaan ng tao ang lahat ng bagay dito sa lupa, maging ang kanyang buong sambayan sa pamamagitan ng lalaki. Pero dahil nagkasala ang tao, nagkaroon ng malfunction, nagkaroon ng disorder, nagkaroon ng maling ano ng ating Panginoon, yung kanyang isang napakagandang maestro. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, kung maganda pong maestro ang mga kapatid natin. Yan. Lahat po yan. Magandang maestro ng ating Panginoon. O ano ba yung masterpiece? Tama po ba yung Tagalog ko? Maestro? Masterpiece? Maestro? Masterpiece. So napakaganda po ng nais ng ating Panginoon. Ngayon, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng maniniwala kay Kristo ay binigyan niya ng tinatawag na meron pong pag-aayos. Merong pag-aayos na inilagay ang Diyos sa tao. Kaya nga, kapag ka ang miyembro ng pamilya ay nagkaroon po ng tinatawag na pananampalataya kay Kristo, hindi na po mapapahamak. Nauunawaan niya na magiging maayos ang kanyang pamilya, lalong-lalo na po kapag ka ang tatay ang siyang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pamantayan po ng Diyos sa Bibliang pananaw upang magkaroon po tayo ng isang mabuting pamilyang Kristiyanong pamilya ay ang pamantayan po, dapat po lahat ng miyembro sa pamilya ay Kristiyanong pananampalataya. Meron pong pananampalataya kay Kristo.
Hindi ho natin makikita yung nais at layunin ng Diyos malibang sumampalataya ang bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga dito po ay makikita po natin na kinakailangan magkaroon po ng tamang relasyon kay Kristo. Pag walang tamang relasyon kay Kristo, mahirap po tayong maging isang mabuting Kristiyanong pamilya. Pero kapag nagkaroon po ng relasyon kay Kristo, matutupad po natin kung ano po yung nais ng Diyos. Kaya nga, tingnan po natin yung sinasabi po ng Efeso 5, 22 hanggang 33. Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia na kung saan ito po yung nais ng Diyos sa loob ng isang Kristiyanong pamilya? Tingnan niyo po maigi. Iisa-isayin po natin yung pamantayan ng Biblia at tungkulin ng lahat ng mga membro ng pamilya. Unawain po nating maigi ang Bibliang pananaw. So tingnan po ninyo, mga babae. Para po sa mga babae, taas ang kamay ng mga babae. Yan. Andito po ang mga babae, mga nanay. Ang sabi po diyan, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo kay Kristo sa Panginoon. Mga kapatid, yung pagpapasakop po natin sa ating asawang lalaki ay parang pagpapasakop po natin yan kay Kristo. Kaya nga kapag hindi kayo nagpapasakop sa inyong mga asawa, ay hindi kayo nagpapasakop kay Kristo. Hello? Pag matapang pa kayo sa asawa nyo, galit yung asawa nyo, mas galit pa kayo. Tama po ba? Bato-bato sa langit. Yung mga galit. Nagagalit yung asawa mo. Biglang nagalit siya. Bakit? Yung bakit niya ay sa'yo. Bakit? Yung bakit ng lalaki. Bakit? Yung sa babae. Bakit? So, sa verse 22, tingnan po ninyo, balikan po natin yung 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ito po yung Bibliang pamantayan na hindi dapat sapawan ng babae ang lalaki. Bakit? Kinakailangan po siyang magpasakop sapagkat, tingnan po ninyo hindi po naunang nilikha ng Diyos ang babae. Kaya hindi po pwedeng pangunahan ng babae ang lalaki. Naku, baka mamaya sinasabi na ng mga lalaki, narinig mo yan sabi ni pastor ako ang masusunod. Ayan. Unawain niyo po maigi, hindi porket sinabi ko sa inyo na magpapasakop ang babae sa inyo, sa atin, mga lalaki. Meron pong pamantayan dyan. Magpapasakop sila kung tayong mga lalaki ay nakapasakop sa Diyos. Amen po ba? So tingnan po ninyo. Dito, naunawaan na po natin. Gusto ko pong linawin muna sa babae. Ang babae ay nilikha ng Diyos upang maging katuwang ng lalaki. Kaya nung makita ng Diyos sa Genesis chapter 2, mag-isa ang lalaki. Gagawa ako ng katulad niya at magiging katuwang niya.
So, ibig sabihin ng babae ay magiging katuwang. Hindi ho katulong ha. Katuwang. Sabihin, katuwang ng lalaki doon sa ipinagkatiwala ng Diyos. Hello? Katuwang ng lalaki ha, sa pinagkatiwala ng Diyos. Ano yung pinagkatiwala ng Diyos? Yung pamilya. Ang babae ang siya nangangasiwa sa pag-aaruga sa kanyang mga anak. Ang lalaki naman ang siyang mangangalaga sa buong pamilya sa pamamagitan ng pagpuprovide ng lahat ng mga pangangailangan. Pero hindi ho nangangahulugan na ang lalaki lang ang magkakaloob nito. Maghahanap. Katuwang nga eh. Paano kung kulang? Lalo na sa panahon ngayon. Hindi na tandem ang mag-asawa doon sa hanap buhay. Amen po ba? So ito po, pagpapasakop. Kinakailangan ng babae magpasakop. Hindi niya dapat pangunahan ang lalaki. Doon sa mga desisyon, doon sa mga bagay na dapat gawin sa loob ng pamilya. Sapagkat ang lalaki ang pinagkalooban ng Diyos upang pamunuan ang loob ng pamilya. Katulad ni Kristo na siyang ulo. So ibig sabihin, kung paano kayo magpapasakop sa inyong mga asawang lalaki, dahil yan kay Kristo. Ang babae ay nagpapasakop at ibig sabihin yan, ikaw ay nagpapasakop kay Kristo. Amen po ba? Verse 24. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Verse 25, mga lalaki. So sa mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So tingnan po ninyo sa verse 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So, laging nakakonect lagi kay Christ. Kung paano mangasiwa ang lalaki. Yung pagmamahal po natin sa asawa po natin, alam niyo po ba kung bakit dito kinuha yan? Sa tadyang, malapit po yan sa puso. At bakit dito rin kinuha yan? Dahil hindi pwedeng sa ulo. Dahil pag sa ulo yan, ang babae ang mangunguna. Kaya dito po yan sa mababang parte. At ito po yung pinaka-weak point. Pag sinuntok ka dyan, manghihina ka dyan, o kaya magkukulaps ka. Ito, tadyang. Kaya sa mga boksingero, pagka sinusuntok yan, ito yung weak part. Tama po ba? Sige po, pag-aralan niyo po yung boxing, mag-aral po kayo ng boxing. Para malaman po natin. Pero yung tadyang po natin, ito po yung weak part. Pagka sinuntok yan, ito. Kaya makikita po natin na yung loving care na dapat ang lalaki, minamahal niya ang asawang babae. So doon yung pagmamahal na yon ay talagang ikaw mismong lalaki ang magpaparamdam nun, hindi po ang babae. Paano magpapasakop sa iyo ang asawang babae kung hindi niya nararamdaman ng pagmamahal, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia? Inialay niya yung kanyang buhay para malinis ito. Para maligtas ito, gayon din po ang asawang lalaki, iaalay niya yung kanyang buhay alang-alang sa kanyang asawang babae. Ipagtatanggol mo ang asawa mong babae, sino man ang pwedeng manakit, sino man ang pwedeng sumira, pagtatanggol mo yan.
Amen po ba? Kasi mahal mo yan. Ganun po ang role ng mga lalaki. Na kung saan, pagmamahal. Yung pagmamahal na kung saan, ito po ay walang halong pagkukunwari. Tingnan niyo po yung mga asawa niyo kung katabi niyo po sila. Tanungin niyo, mahal mo ba ako? So, yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia ay nais ng Panginoon na iyalin tulad din sa pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawang babae at sa kanyang mga anak. Kaya nga dito, malaki po ang role ng asawang lalaki sa loob ng pamilya. Sa Deuteronomy chapter 6, ano po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6? Tignan muna po natin yan, mamaya babalikan po natin yung ano. Deuteronomy chapter 6 ay, ito po ang role mula sa lumang tipan at hanggang sa ngayon ay itinuturo ng Biblia na ang asawang lalaki o yung tatay ay dapat na ituro yung salita ng Diyos. Habang sila po ay nandoon sa bahay, so tingnan po ninyo, yung tungkulin niya sa kanyang mga anak. Ito nga ang kautusan, chapter 6 verse 1 to 7. Chapter 1 verse chapter 6 verse 1 to 7. Ito nga ang kautusan at ng mga tuntuning ibinigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak, at sa mga susunod na sanilay upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahabang inyong buhay. Kaya nga pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, Israel. Ang kausap niyo po rito si Jacob. Si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So sa loob ng tahanan, namamasyal man, kumakain, nasa loob ng bahay, nanonood ng TV o anuman ang ginagawa, laging pinapaalala ang salita ng Diyos. May pangako po doon ng Panginoon. May pangako ang Diyos. Kaya nga, yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang asawa. Kasi kailangan mong arugain din, turuan din ang iyong mga anak. Tingnan po ninyo, sa asawa ay kailangan wag nating pagmalupitan ang mga asa-asawa po natin. Tingnan po ninyo, Malakay chapter 2 verse, yung binasa natin kanina, na kapag ang isang asawa ay malupit, bot po yan, nananakit. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Ang sabi po rito, verse 16. Sabi niya sa verse 16, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napuput ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Tingnan po ninyo ito po ay bot. Ang asawang babae at asawang lalaki. Yung pagmamalupit, sa ibang salin po yan, nananakit. Tandaan po ninyo, meron pong ilang pamamaraan ng pananakit sa isip. Damdamin. Sinasaktan yung damdamin, yung salita. Yung isip naman, kung ano-ano ang naiisip na talagang hindi na makatulog dahil kakaisip sa'yo. Kung ano ang ginagawa mo, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon. So wala na siyang ginawa kundi mag-isip ng
Anong ginagawa mo? Tapos, mga salitang naririnig. Hindi mo siya sinasaktan pisikal, pero emosyon sinasaktan mo. Babae o lalaki yan. So tingnan po ninyo, napupuot ako, sabi ng Diyos. Kaya nga, ang mag-asawa kapag ka sinasaktan mo sa isip, maging sa damdamin, at pisikal, meron pong nananakit pisikal, talagang binubugbog, o kaya naman yung asawang babae naman, tinatadyakan yung asawa. Meron po bang nananadyak na asawang babae rito? Meron po bang nanghahambalos ng hinahambalos yung asawa? Oh, bot po yan tinutukoy dyan. Kaya nga, napakaganda po ng nais ng Panginoon. Kaya nga kung masusunod lamang po natin itong mga sinasabi sa Biblia, makikita po natin, hindi po natin gagawing saktan ang asawa natin. Di ba? Mag-iingat ka. Naku, pagka sinaktan ko yung asawa ko, sa isip pa lang, kailangan mag-iingat ako sa mga ginagawa ko. Di ba? Naku, kailangan mag-ingat ako sa mga sasabihin ko. Hindi ko pwedeng saktan yung damdamin niya. Ito po, para po sa mga lalaki, huwag niyong kakantiin yung letter E ng babae. Emosyon. Ang babae, emotional. Emotional ang babae. Pag tinamaan mo yan, nakanti mo yung kanyang emosyon, maghalo na ang tinalupan sa balat. Ang lalaki din, huwag mo rin kakantiin yung letter E. Ego. Egoistic. Ma-pride ang lalaki. Matigil ka nga dyan. Pag sinumpong na yung ego ng lalaki, ay kailangan huminahong ka na dyan. Huwag mong kakantiin yon. Para magkaroon ng magandang samahan ng mag-asawa, kailangan nating bantayan ito. Huwag mong kakantiin yung emosyon, huwag mong kakantiin yung ego ng babae at lalaki. Okay? So dito makikita natin yung sinasabi ng Bible. Maaalagaan natin at makikita natin yung tamang pagganap sa ating mga tungkulin bilang asawang lalaki ay babae at asawang babae. So, ang babae magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. So, hindi pwedeng magdesisyon ng babae nang walang desisyon din ang lalaki. Amen po ba? Dapat nandun din po yung pagsasubmit niya. Kaya tatanungin mo muna yung asawang lalaki, approve ba sa kanya itong gagawin mong to? So, hindi rin po pwede ang lalaki na magdesisyon din ng kanyang sariling ano. Alam niyo po ba na equal po ang pagkakalikha ng Diyos, pero ang pagkakalikha ng Panginoon sa tungkulin doon sa loob ng pamilya. Pero magkaiba po ang kanilang estado. Ang lalaki po ang ulo, ang babae ang ilaw. Amen po ba? So, kumbaga sa nasaan ba ang ulo? Ay, saan ba nakapatong ang ulo? Sa leeg. Sabi nila, ang leeg daw ang babae. Kaya dapat hawak ng lalaki ang babae. Pero minsan matalino din ang babae. Hindi makakagalaw ang ulo pag walang leeg. Di ba? Tama naman. Mahalaga ang babae. Kapag walang leeg, paano tatayo ang ulo? Di ba? Kaya mahalaga din na talagang maunawaan natin ang kalagayan ng babae at ng lalaki. So, dito po pagka naunawaan po natin itong sinasabi rito, ay nagagampanan po natin yung ating tungkulin bilang asawang babae at asawang lalaki. Ngayon,
pagdating po sa sexual na aspeto. Tandaan po ninyo, outside marriage, sex is sin. Sex is sin. Kapag walang kasal. Nagsasama kayo ng hindi kasal, is sin. Sabi ng Bible. Kaya marapat lamang na maunawaan po natin yung pamantayan na ginawa ng Diyos. Kaya nga doon sa Genesis, pinag-isa ng Diyos ang babae at lalaki. Ang Diyos po ang unang nagkasal. Ito po, dito po nangyari ang unang kasalan. Sa Genesis chapter 2, verse 24. Pinagsama niya ang babae at lalaki. Amen po ba? Yan po. Pinagsama niya, wala pong sino man ang pwedeng maghiwalay diyan. Amen po ba? Hindi po pwedeng paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Kaya nga, kung tayo po, pastor, paano kaya yun? Matagal na po kaming hiwalay ng aming nakaraang asawa. May asawa na yung asawa ko. Yung asawa kong ngayon, may asawa na rin yung asawa niya dati. Yan. Alam niyo po ba na simple lamang ang sagot dyan. Sabi ko nga po sa inyo, Romans 3 verse 23. Lahat ay nagkasala, lahat ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkamali. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya nga po kung titignan po nating maigi, ano po ba yung layunin ng Panginoon? Kung ikaw ay dating hindi mananampalataya at nabubuhay ka sa ganong pamumuhay, na hindi mo alam yung pamantayan ng Diyos sa Biblia. Pero ngayon nalaman mo na, ganun pala yun? Ang Diyos pala ay nasusuklam sa akin? Yan. So ano ang gagawin natin? Iaayos natin yung ating relasyon. Unang inayos natin yung relasyon natin sa Diyos. Dati tayong hindi mananampalataya, pero ngayon nakakilala tayo sa Panginoon. Narinig natin ang sinasabi ng Biblia. At doon, papasok doon, aayusin mo ngayon ang pamilya mo. Paano ngayon? Meron ka ng anak? May anak ka na. Hindi kayo kasal. At doon sa una, may asawa na yung asawa mo. Ganito po ang ano niyan. Dahil nga po, ang batas, kailangan mong sundin din ang batas. Hindi kayo pwedeng magsama, hindi kayo pwedeng magpakasal hanggat hindi nyo sinusunod yung batas ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas. So kung meron kang pera, magpaanal ka. Pero pag wala kang pera, anong gagawin mo? Manatili ka doon sa sinasabi ng Biblia. Outside marriage, sex is sin. So hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na yun. Amen po ba? Kaya nga kung meron ka ng anak, ang advice ko naman, magsama kayo, ayusin mo yung relasyon nyo, una sa Diyos, tapos yung relasyon nyo sa bawat isa. Kung kaya nyong ayusin yung mga papeles, ayusin ninyo. At ito ay iyaharap mo sa Panginoon. At gagawin mo kung ano man po yung dapat na So, kailangan po nating ayusin.
hindi ko kayo i-advise na maghiwalay. Kundi dahil nakakilala kayo sa Panginoon, nais ng Panginoon na palakihin ninyo ang inyong mga anak na, Kristiyanong supling. So dahil nakakilala kayo ngayon, aayusin ninyo ngayon yung inyong relasyon. So kung kaya nating ayusin yung papeles, ayusin mo. Pero kapag hindi pa kaya, mag-ipon ka para ayusin mo yun. Sapagkat dahil nalaman mo kung ano yung pamantayan ng Diyos na dapat kasal sa harap ng batas ng tao ng Pilipinas at sa harapan ng Diyos. At lahat ng mga bagay na nagawa nating mali ay pagsisihan po natin. At tiyak, tayo po ay iaayos ng Panginoon. At ang mga anak po natin ay lalaki po sila nang nandun po yung malaya po dun sa sumpa na kanilang tatamasahin habang sila'y nabubuhay. Kasi bakit? Kung ano ang inyong nakaraan, ganun din po ang mangyayari sa kanila. May sumpa po yun. Nagsasama kayo ngayon, hindi kasal, ang mga anak nyo rin, darating din ang araw, magsasama ng kanyang magiging asawa nang hindi rin kasal. Kaya dapat ayusin yung marriage. Amen po ba? Ito po'y mahalaga. At the same time, hindi rin din dapat ginagawa ang mga bagay na hindi nararapat kapag walang marriage. Because sex is pure. Ibinigay ng Diyos ito sa mag-asawa, katulad ng sinasabi sa Biblia na ang katawan ng babae at katawan ng lalaki ay hindi na pag-aari ng babae ang kanyang katawan, kundi pag-aari na rin ng lalaki. At ang katawan ng lalaki ay hindi na rin pag-aari ng lalaki, kundi pag-aari na rin ng babae. Kaya bawat isa ay iisa na. Kaya doon po natin maintindihan na mahalaga po yun. Pure. Dalisay po yan. Kaya nga isang karumal-dumal sa harapan ng Diyos kapag ikaw, meron kang asawa at ikaw ay nakipagtalik sa hindi mo asawa. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos yan. Kaya marapat lamang na iayos natin yung ating relasyon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya dito, yung nais ng Panginoon ay dapat po nating gampanan ito sapagkat dito natin maibibigay sa asawang babae at sa asawang lalaki yung nararapat na dapat ito ay ginagampanan ng isa't isa. Amen po ba? Kaya maraming mga asawang babae at asawang lalaki ay humihiwalay dahil hindi nasatisfied doon sa kanyang asawa. Amen po ba? Bakit itinuturo ito? Pastor, bakit tinuturo mo yan? Hindi dapat tinuturo sa church yan. Mga kapatid, nasa Bible. Kailangan pong malaman ng bawat isa itong mahalagang bagay na ito sapagkat ito ay sagrado. Kaya hindi mo dapat gawin yan sa labas ng pamilya. Amen po ba? So naintindihan po ba ng bawat isa? Ito po ay sagrado. Kaya nga kung magagampanan natin ng pinakamainam ang pamantayan ng Diyos, makikita nyo po, masasatisfy po ang bawat mag-asawa. At magagampanan nila yung kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. So tingnan po natin, yung tungkulin ng babae, ay ng ama sa kanyang mga anak. So katulad nga po na sinasabi sa Efesos 6:4, yung pagdidisiplina niya ay dapat yung disiplina mula sa Biblia. Yung turo mula sa Biblia, mula sa Panginoon. Hindi ka magtuturo ng kahit anumang turo na wala sa Biblia.
para sila po ay maging tunay na anak ng Diyos. Kasi yun yung dahilan bakit nagsama ang babae at lalaki para turuan ang mga anak ng mga salita ng Diyos. Kaya mahalaga na ang magulang pumupunta sa church kasama ang pamilya, ang anak. Amen po ba? Pero meron pong mga pamilya, yung tatay lalo, pumupunta yung nanay, yung anak, sige, kayo na lang. Nagpe-pray naman ako dito. Narinig nyo na po ba yon? Ako marami ng beses nakarinig ng ganong tatay. At ewan ko yung mga tatay noon, ganon ang kanilang mga sinasabi sa mga asawa nila at yung mga anak. Minsan kasi mas naunang nakakilala yung mga anak o kaya yung babae. Madalas, sa porsyento ng pagpapamilya, pamilyang Kristiyano, mas nauna ang babae kaysa sa lalaki. Kaya ang pananaw ng lalaki, sige mauna na kayo, nagpipray naman ako dito. Tama po ba yon? Nagtatrabaho kasi ang lalaki. Sabi niya, pagod siya. Pero ang totoo niyan, hindi naman siya nagpapahinga. Iba ang ginagawa niya. Diba? Nagpapagod siya, hindi siya nagpapahinga. Pinapagod niya yung kanyang sarili. So, tingnan po ninyo. Turuan natin ang ating mga anak. So, ano pa? Yung sinasabi po ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Ito po yung tungkulin ng tatay ha. Pangalagaan yung kanyang buong pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8. So lahat ng pangangailangan dapat wag nating pababayaan. Sabi rito, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. Sandali, lumipat ka na kagad. Hindi ko pa tapos. Balik mo doon. Verse 8. Lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Kapag hindi mo ginagampanan ng tungkulin mo sa iyong pamilya, so para daw tayong mas masama pa kaysa sa taong walang pananampalataya. Ngayong nakakilala tayo, alam natin ang pamantayan ng Diyos. Ito ang pamantayan ng Diyos. Gampanan natin yung tungkulin natin bilang mga ulo ng tahanan at ilaw ng tahanan. Okay? So, sa mga babae, ang turo ng Biblia na dapat ang asawang babae ay tinuturuan niya yung kanilang mga anak na babae na gumalang, magpasakop sa mga anak na babae sa kanilang asawa. So yun yung dapat tinuturo ng mga babae. So tuturuan nila yung kanilang mga anak, dapat magpasakop ka sa asawa mo. Yan, hindi mo tuturuan, ay, pagka yan, umuwi ka na lang dito. Dito ka na lang. Yan po bang ganon? Na mga nanay, overprotective sa kanilang mga anak. So kung overprotective tayo sa mga anak natin, hindi natin sila tinuturuan ayon sa Bibliang pamantayan. Kapag nakita po natin na ganon, na medyo may problema, turuan natin sila, anak, eto, gawin mo to. Gampanan mo to. Parang yung isang nakilala kong matanda na, 70 years old, pinakilala ni Brother Philip sa akin. Naku, problema niya yung mga asawa nila. Sabi nung mga anak niya, 2 anak niyang babae. Ang problema nung mga anak niyang babae ay yung mga asawa nila. Walang ginawa kundi mag-inom na mag-inom. Sabi nung tatay, pray lang kayo, pray. Tinuturuan ng tatay. Tatay yun kasi yung nanay, parang mas naunang nakakilala tong matandang lalaki. Sabi niya, pray lang kayo.
Pero dapat sana yung babae ang magtuturo nun, sabi ng Bible. Tuturuan yung mga anak na babae. So tuturuan sila na, manalangin lang kayo. Pero ito yung lalaki, sabi niya, pray lang kayo. At ang Diyos ang bahala sa kanila, sabi niya. So, dumating yung time, nakakilala sila. Bakit? Nagkaroon ng sakit sa baga yung isa eh. Ay, sa baga pala na dito. Ano yung dito? Kidney. Nagkaroon sakit sa kidney, yung isa sakit sa baga. Ano ba ang kidney? Kidney yung atay, no? Bato. Nagkaroon ng sakit sa bato. Kaya tuloy, hindi na siya makainom. Yung isa rin, nagkasakit din sa baga. Kaya, umaten na sa church. Nung umaten sa church, dahil hindi na siya umiinom, hanggang sa marinig ang salita ng Diyos. Ngayon, kumilala sa Panginoon. Sabi nung tatay, sabi nung mga anak, Papa, the best yung advice mo. Sabi niya. Di ba? Pray. Sabi ng Bible yan eh. Huwag kang kumalaban sa asawa mo. Panalangin mo yan. Sabi ng Bible yan eh, kung ikaw ay mananampalataya at yung asawa mo hindi mananampalataya at manatili ka doon, magiging ano po sa kanya yung pakinabang niya. Bakit? Makakakilala siya. Kasi pares kayong hindi nakakilala noon eh. Tapos nakakilala ka at dahil siya ay hindi pa nakakilala, talagang akayin mo siya. So yun ang nangyari sa kanila. Kaya ang mga asawang babae, ito yung tungkulin. Turuan ang anak na babae na magpasakop kung may asawa na. Kaya ang asawang babae, ang tungkulin niyan, yung kanyang anak na babae. Naturuan sa mga aral mula sa banal na kasulatan. Kaya ito po yung tungkulin ng asawang lalaki at asawang babae, yung mga magulang. Kaya para magkaroon po tayo ng tinatawag na isang mabuting Kristiyanong pamilya. Kaya, balikan po natin yung Genesis chapter 2, verse 18. Mamaya na po natin tignan yung Ephesians chapter 5. Balikan muna po natin. Genesis chapter 2, verse 18 to 20. Tingnan po ninyong maigi. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. So verse 19, kaya mula sa lupa ay lumika ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Verse 20, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. So tingnan ninyo, merong tasking na ibinigay ang Diyos sa lalaki, pero wala doon sa mga ibinigay ng Diyos na yon. Kaya lumikha siya ng babae. So yung babae ang magiging katuwang niya sa pagtupad ng mga tungkulin niya. Kaya mabigat ang tungkulin ng lalaki. At yung asawang babae, siya yung makakatuwang. Kaya mga asawang babae at yung asawang lalaki, tandaan po natin, magkatuwang ang babae at lalaki sa loob ng pamilya. Magtutulong-tulong po yan. Hindi po yan nag-aaway doon sa tinatawag na pagganap ng mga tungkulin. Okay? Kaya nga, ito po yung dapat po natin tignan. So pagdating naman po sa mga anak, ano po ba ang responsibilidad ng mga anak? So, ang mga anak, ang responsibilidad ng mga anak, ito po, dalawa po yan. Igalang at sundin ang mga magulang. Igalang at sundin. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Igalang at sundin. Ano po yung anong yan? Pagka ang bata o ang anak ay nasa hustong gulang na, hindi na po yan susunod sa magulang. Bakit? May hustong gulang na siya. Meron na siyang sariling pag-iisip. Pero hindi mawawala yung isa.
yung paggalang. Tama po ba? Tandaan po ninyo ito mga magulang. Pag nag-asawa na ang inyong mga anak, bitawan nyo na po sila. Wala na po sila sa ilalim ng pangangalaga po natin. Hindi na po sila, obligasyon natin sila. Obligasyon na po sila ng kanilang asawa. Amen po ba? Kaya maraming Pilipino, ang laki ng problema. Pero nag-asawa yung anak. Anong naging karga mo pa rin sila. Nag-asawa yung apo, karga mo pa rin sila. O kaya tumanda ka na, wala ka nang ginawa, kundi mag-alaga ng anak, anakan, inapo, hanggang sa kaapu-apuhan. Mga kapatid, i-enjoy po natin yung buhay natin. Kapag nag-asawa na ang mga anak natin, ilarga mo na sila dun sa mga asawa nila. Kaya ang laki ng problema ng mga Pilipino. Sa totoo lang, ang hirap ng buhay ng Pilipino. Kasi karga-karga po natin lahat. Pero ang biblical, ano pong gusto nyo? Pilipinong pananaw o biblical na pananaw? Sige po, ako sa biblical na pananaw. Bakit? Mas maganda po yan kapag biblical Kaya nga ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga anak ko, pag nag-asawa kayo, huwag kayong titira sa amin. Walang titira sa amin. Kasi bakit? Yun po yung ginawa namin mag-asawa. Never akong tumira sa nanay ko, never kaming tumira sa biyanan ko. Never. Yun yung biblical Kasi iiwan ng babae at lalaki at magsasama sila, bubuo sila ng sariling pamilya. Kaya doon yung kanilang gagawin ay arugain yon. Kaya pagdating sa mga anak, yung mga anak, tandaan ninyo, habang kayo ay walang asawa, sundin at igalang. Pero pag kayo ay nag-asawa na, hindi na kayo susunod sa mga lahat ng desisyon. May sarili na kayong desisyon. Amen po ba? Tandaan po ninyo mga magulang Pakinggan niyo po maigi. Pag may asawa na po yung mga anak nyo, hindi na kayo ang desisyon. Hindi. Ito dapat gawin mo. Hindi. May asawa na yan. Hayaan nyo sila. Amen po ba? Mainam po ba? So tingnan ninyo, tinuturuan po natin sila na mamuhay ayon sa Bibliang kaparaanan. Tingnan nyo, medyo magiging magaan. Bakit? Hindi mo nabubuhatin yung bigat Kasi yun yung biblical Kaya nga po, ang hindi mawawala yung paggalang. Dapat tumanda na, hanggat tumanda na ang mga magulang natin, nandun pa rin yung paggalang sa mga magulang. Mga anak, taas ang kamay ng mga anak. Lahat po tayo mga anak, Ako rin, anak din ako. Kaya naman, hindi pa rin nawawala yung paggalang ko sa nanay ko. Amen po ba? Pero wala na po ang kapangyarihan ng nanay ko para pangunahan yung pamilya ko. Kasi hindi na po ako ang nakapailalim sa kanya. Ganon din yung asawa ko. Kaya sa bawat isa sa atin, yan ang dapat nating tandaan. So kung ikaw ay anak, wala pang asawa, dalawa ang susundin mo. Tingnan natin, basahin natin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Sundin ninyo, nararapat yan. Verse 2, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong, giginhawa at hahabang buhay. Huwag nating turuan na maging mahirap yung mga anak natin. Huwag din natin turuan na madaling mamatay yung mga anak natin. Mga magulang, hello?
Turuan natin silang humaba ang buhay. Turuan din natin silang guminhawang buhay. Ano po yon? Pagsunod at paggalang. Sa panahon ngayon, napakahirap pong turuan ang mga anak. Bakit? Ito po yung sinasabing imperfect. Imperfect na family. Bagamat Kristiyano ka, pero napakahirap ma-implement yung pagiging Kristiyano. Bakit? May struggle. Araw-araw po yan may struggle. Anong kalaban ng mga, ngayon sa anak? Ng mga magulang sa anak? Social media. Sa social media, ito po yung malakas na hatak na nababago ang utak ng mga anak. Kaya nga, pagka social media ang mga anak, tignan ninyo, utak ano yan? Computer. Kausap mo yan. Walang respond. Tawag ka ng tawag. Kain na! Gising na! Pakainin mo, gisingin mo, galit pa sa'yo. Mga magulang, yan ang struggle. Kaya nga mga anak, tandaan ninyo, huwag ninyong kakalimutan yung utos sa Biblia. Igalang at sundin. Alam nyo na, paulit-ulit ko nang kinukwento ito eh. Yung kwento ng isang tatay na makulit. Ang kulit ng tatay. Araw-araw yan, wala nang ginawa kundi, anak, yung higaan mo, tinupi mo na ba? Yung, nagwalis ka na ba, naglinis ka na ba sa kwarto mo? Yan. Paulit-ulit yan. Anak, yung ganito, yung ganyan. Anak, ayusin mo yan. Anak, maaga kang gumising. Puro ganon, araw-araw, wala nang ginawa. Kaya yung anak, parang natutulig na sa kakadaldal ng tatay o nanay. Kaya nung nakatapos ng pag-aaral, mag-a-apply na ng trabaho yung anak. Sabi nung tatay, anak, pagbutihin mo yung iyong interview Sabi nung anak, oo! Sabi niya, sa utak niya, pag nakapasok ako ng trabaho, may trabaho na ako, lalayas na ako sa bahay na to. Ganun yung utak niya. Pero dahil lagi nagpapaala, anak, pagbuti mo. Anak, bago ka umalis, ayusin mo muna yung kwarto mo, ha? Ganto, ganyan, ganyan. Laging paalala. So, pumasok doon sa isang applyan niya. Pagpunta niya doon sa applyan niya, nakita niya yung doormat sa pinto. Hindi maayos. Ginawa niya, inayos niya. Maayos na yung doormat. Pumasok siya sa loob, nakita niya magulo yung mga upuan. Inayos niya. Pak. Umupo siya. Pag upo niya, nakita niya yung mesa. Ang gulo nung yung mga magazine, basta magulo doon sa mesa. Inayos niya rin. At pagkatapos naupo siya, nag-antay siya. Nung siya natatawagin, pagdating doon sa, yung employer, yung mag-interview sa kanya, ang tanong sa kanya, magkano gusto mo sahod? Nagulat siya. Hindi nyo pa po ako na-interview. Bakit sahod na kaagad ang sinasabi nyo? Sabi nung nag-interview, nakita ka namin sa CCTV. Pinapanood ka namin. Pagpasok mo pa lang, inayos mo na yung doormat. Pag upo mo, inayos mo yung mga upuan. Tapos, yung mga magazine, nakita namin, inayos mo. Yan ang kailangan namin kahit hindi sabihan. Meron siyang kusang palo. Alam niyo po ba kung bakit naging ganun yung taong yon? Dahil sa kakakulit ng kanyang ama. Mga anak, minsan makulit ang mga magulang. Pero lahat yan, hindi mo namamalayan, hinuhubog ka ng Diyos sa pamamagitan nila. Araw-araw. Amen po ba?
Yung lahat ng payo na lagi mong naririnig, paulit-ulit, parang sirang plaka. Di ba? Paulit-ulit na lang. Ang sakit na sa tenga. Pero yung masakit sa tenga na yon, hindi mo alam na nahubog ka na. Kaya yung pagkahubog mo na yon, isang magandang halimbawa ng isang mabuting anak. Kaya sumunod at igalang ang magulang. Amen po ba? So tandaan ninyo, pag nag-asawa na kayo, hindi mawawala yung paggalang. Nandoon pa rin yung paggalang. So siyempre, pag gumagalang ka sa magulang mo, meron pa rin pagsunod yun, hindi mawawala yun. Tama po ba? Nandun pa rin yung pagsunod kasi ginagalang mo sila eh. Kaya mahalaga po, ito ang tungkulin ng mga anak. Kaya nga po dito makikita po natin na kapag ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya ang tungkulin sa loob ng pamilya, ito po ay nagiging pagpapala. Nagiging pagpapala. Kaya nga po tayo po ay talagang, pagka tayo po ay naging mabuting Kristiyanong pamilya, dahil sinusunod natin ang lahat ng pamantayan ng Diyos. Ano po yung sinabi ko kanina? Yung tatlo kanina na inilalarawan ng Biblia? Balikan po natin. Ano po yung tatlo kanina? Ay 4? Paano inilalarawan ng Biblia? Una, sumusunod sa prinsipyo ng Diyos, ng Biblia. Pangalawa, naunawaan at ginagampanan ng bawat miyembro ang papel na ibinigay ng Diyos. So sa bawat isa, tatay, nanay, asawang lalaki, asawang babae, anak, bawat miyembro ay may kanya-kanya tayong gampanin na ibinigay ang Diyos na dapat po nating gampanan, dapat nating gawin. Kung magkagayon, tayo po ay pagpapalain ng Diyos at magiging mabuting Kristiyanong pamilya. Pangatlo, itinatag ng Diyos para sa ikabubuti ng tao ang pamilya. Sa pangunguna o sa pamamagitan ng pinagkatiwala ng Diyos, sa lalaki ang pamamahala. Kaya bawat isa po sa atin, ang tatay ang siyang merong kumbaga, number 1 na role sa loob ng pamilya na hindi dapat mawala. So sa mga nakaraan ay tinuturo ko po palagi ito, yung fatherlessness. Pagka wala po ang tatay, ang laki po ng behavioral disorder ng mga anak. Kaya sa pag-aaral, marami pong mga pamilya na wasak dahil wala yung tatay. Alam nyo, ang mga anak, palso. Ang mga anak, maraming maagang nag-aasawa. Ang mga anak, talagang makikita po natin na sila po ay naging sakit ng lipunan. Pero salamat sa Panginoon. Dahil ngayon, naunawaan na po ninyo kung ano po yung huwarang Kristiyanong pamilya. Ito po yung gumaganap ng bawat tungkulin sa itinatag ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, higit sa lahat, para tayo po ay magkaroon po ng isang mabuting Kristiyanong pamilya. Unang-una, at pinakamahalaga sa lahat, yung relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag wala po tayong tamang relasyon kay Kristo, tandaan po ninyo, wala pong mabuting Kristiyanong pamilya. Kinakailangan sa loob ng tahanan mula sa tatay, nanay, anak, lahat ng miyembro sa pamilya ay Kristiyanong pamilya na merong relasyon kay Kristo. Sapagkat si Kristo, siya po ang nagpasimula ng isang mabuting Kristiyanong pamilya. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito,
hayaan po natin, kung nais po natin na tayo po ay magkaroon ng isang huwarang Kristiyanong pamilya, maging halimbawa, hayaan po natin. Ano po yung gagawin natin? Lagi po natin tatandaan, mga tatay, mga nanay, ang Diyos ang nagtatag ng pamilya, ha? Pangalawa, lagi po natin tatandaan, may mga tungkulin tayo na dapat gampanan. Pangatlo, dapat po nating alalahanin na ang Diyos po ang siyang nagbigay sa atin ng pahintulot na dapat po nating pangalagaan at pangasiwaan ang ating mga pamilya sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, yan po ang siyang number 1 na magiging matibay na pundasyon po natin. Pag merong pag-ibig sa loob ng pamilya, hindi kayang sirain yan ng kahit sino man. Hindi kayang wasakin yan ng mga problema at pagsubok because love covers all sin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang pamilyang merong pagmamahal mula kay Kristo, yan po yung maganda, mabuti, huwarang Kristiyanong pamilya. Kaya sa oras pong ito, lalabas po tayong lahat sa iglesyang ito. Pagtitibayin po natin ang ating bawat pamilya sa pamamagitan ng aral at salita ng Diyos. Amen po ba? So wag po nating kalilimutan ito. Hayaan po natin, nagampanan po natin ito kahit anong mangyari, kahit pagod ka. Kahit pagod ka, iparamdam mo yung pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Katulad nga po sa akin, kahit pagod po ako, talagang sinundo ko pa misis ko kaninang madaling araw. Kasi mahal ko siya eh. 3:00 na kami nakauwi sa bahay. Galing kami ng airport. Sinundo ko misis ko. Kasi na-flat daw yung eroplano nila eh. Hindi, honestly speaking, na-flat. Wala ko silang doon, vulcanizing. Walang spare doon sa pinuntahan niya. Sabi ko, grabe naman yan. Walang spare. Kaya nakiusap pa ng hiram yata ng paano gagawin doon sa So anyway, nakabiyahe pa rin sila ng matiwasay. Dapat makakarating siya ng 8:00 ng gabi. Pero dahil nga 8:00 ng gabi, naging 2:00 ng madaling araw. Kaya nakauwi kami ng si Brother Philip. So, yung pong pagmamahal, wag na wag mawawala. Pero mangyayari lang yung pagmamahal na yan pag si Kristo ang nasa puso, unang-una sa lahat ng tatay, ng nanay, dadaloy ito sa kanilang mga anak. Amen po ba? So, ang pamilyang pinaghaharian ni Kristo ay isang mabuting Kristiyanong pamilya at huwarang Kristiyanong pamilya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.